So, yan yung problem number 9 and problem number 10, then the problem natin sa number 11. So, unahin natin yung problem number 9. So, the problem number 9, integrate natin yung x. So, automatically variable yan. So, ang formula na gagamitin natin, that is 1. So, dito meron akong nakalimutan na formula which is ganito. Sabihin natin formula number 4 na to, no? So, yan. So, that is dx. dx all over x is equivalent of ln of x plus c. Yan. Yan din siya. Kapag integral ng dx over x, that is ln of x plus c. So, yan. So, gawin natin ito. Unahin natin yung problem number 9. So, that is x, 8. So, ano yung n dito? Ang n dito, yan yung exponent niya na 8. So, kapag in-integrate daw natin yan, mag-plus 1 tayo dito. So, that is plus 1 all over 8 plus 1. Dahil n plus 1. Eh, ang ibig sabihin ng n kasi yan po yung 8. So, kaya 8 plus 1. So, minus, dahil minus 4x3, no? 4x3. So, yan yung n. So, kapag in-integrate natin yan, that is plus 1. All over what? All over 3 plus 1. Kasi yan yung n natin, that is 3. Exponent niya. So, minus natin sa x. So, ang exponent niya, that is common sense. 1 yan. So, plus 1. All over 1 plus 1 plus c. Diba? So, ngayon, simplify na lang natin. That is what? That is 1 all over 9. I think agree kayo dyan. X to the 9, no? Kasi tingnan nyo. 8 plus 1, that is 9. 8 plus 1, that is x to the 9. So, saan ang galing yung 1? Ang 1 po, that is coefficient ng x. Kasi, di ba, pag sinabi ko kasing, pag x kasi, kapag walang nakalagay na coefficient, imaginary na may coefficient na yan na 1. So, binaba ko lang yung x. So, pwede mo naman siya ibalik. I-multiply mo yung x to the 9, that is dito sa 1. Magiging ganito yun siya. So, dito naman, magiging 4x to the 4. Tama? Kasi tignan nyo, 3 plus 1, that is 4. All over what? All over 3 plus 1, that is 4. So, dito naman, x, 1 plus 1, that is 2. All over 1 plus 1, that is 2 plus c. So, pwede siya magiging ganito. 1 all over 9, x to the 9. No? Ito yun siya. Yan. So, dito tanggal yung 4. Kasi divide mo yan sa 4. So, magiging x to the 4 na lang. So, dito pwede mo yan i-isolate. O pwede mo ibaba yung x squared. Kaya magiging 1 all over 2 x squared. Kasi siyempre, yung x kasi may coefficient yan na 1. So, ito na yun siya. So, plus c. So, ito na yung magiging sagot natin sa problem number 9. No? Yan yung magiging sagot natin sa problem number 9. So, proceed po tayo sa problem number 10. So, problem number 10, tignan nyo, dx all over x squared. So, may x cube pala, sorry. So, may napapansin kayo, di ba? Para siyang magkapareho sa formula number 4. So, yung formula number 4, that is dx all over x. So, kaya lang ito kasi dx all over x cube. So, okay sana kung x. Kasi kapag in-integrate natin yung dx all over x is kabaliktaran niya. That is ln of x plus c. Kaya nga sinasabi ko na ang calculus 1 is parang kabaliktaran ng calculus 2. Which is integral calculus. Kasi tignan nyo. Kapag sinabi natin calculus 1, that is derivative. So, that is d all over dx, no? So, ano yung derivative ng ganito? 1 all over x. Ano yung derivative ng 1 all over x? Ano ba yung derivative ng 1 all over x? So, that is what? That is, ganito pala, sorry. Ang derivative kasi ng ln of x, calculus 1 muna. Ang derivative ng ln of x, that is 1 all over x. No? I think agree kayo dyan. 1 all over x. Kasi ang formula ng ln kasi, that is what? That is 1 all over u, yung function nito, na x, multiply sa du, which is yung derivative ng u. So, ngayon, pag in-apply po natin yan, kaya naging 1 all over x, kasi kung kukunin mo daw yung derivatives nito, that is 1 all over u. Ang ibig sabihin ng u, that is x yung function niya. So, magiging 1 all over x, no? So, multiply sa du. Ang ibig sabihin ng du, yung function niya. Ano ba yung derivative ng x? That is 1. So, kaya dito, multiply mo yung 1 to the 1 over x, walang magbabago dyan. That is 1 all over x. Diba? Ngayon, kapag in-integrate, that is calculus 1, no? Kapag in-integrate mo yan siya, ito na yung calculus 2. Pag in-integrate mo yung 1 all over x, equal yan sa ln of x. Kaya nga babalik siya dito. Babalik siya dun sa problem kapag in-integrate mo. Kapag dinerive mo siya, magiging ganito naman siya. Pag in-integrate mo ito, babalik naman siya dun. So, parang kabaliktaran lang. So, ngayon, doon tayo sa problem natin sa number 9. So, problem number 9, dx. So, integral of what? So, hindi natin may integrate ito ng ln of x. Bakit? Kasi naka-cube yan, may exponent. So, ang gagawin lang natin, iaakyat natin para magamit natin yung formula number 1, no? Yung formula number 1. So, kapag inakyat natin yung x cube, magiging negative 3 yung exponent because of
law of exponent, yung ano ng mga exponent, yung rules ng mga exponent. Kapag yung positive daw is inakyat mo sa taas, magiging inakyat mo sa numerator, magiging negative. Kapag negative naman sa baba, pag inakyat mo sa taas, magiging positive, no? Magpapalit lang yung sign ng exponent. So yan. So that is dx. Ito na yung magiging dx nito. Ngayon, pag in-integrate mo yan, madali na lang. So that is x. Ano ba yung integral ng x to the negative 3? So negative 3 plus 1 dahil formula, di ba? So, all over negative 3 plus 1 plus c. Huwag kalimutan si plus c. Bakit? Kasi wala ka nang may integrate dyan. Ito lang yung kailangan mo integrate. So, yan. Simplify natin. So, x, negative 3 plus 1, that is negative 2. All over what? Negative 3 plus 1, that is negative 2 plus c. So, pwede natin ibaba yan. Di ba? Pwede natin ibaba yung negative 2. Bakit? Kasi yan yung rule ng exponent natin, no? Kapag negative yung nasa taas, binababa natin. So, that is what? That is 1 all over negative. Magiging negative yan. Magiging negative ito dahil negative yung 2. So, 2x2 plus c. Yan yung sagot sa problem number 10 natin. So, ito na yung sagot sa problem number 10. So, naging negative dahil negative yung exponent dito. Yung negative dito. So, binaba natin kasi negative ito. Hindi mo yan ibaba. So, binaba natin, naging positive. So, kagaya ng sinasabi ko, kapag itaas mo yung variable, magpapalit yung sign ng exponent. Kapag binaba mo naman, magpapalit din. So, yan. So, sagutan natin yung problem number 11 natin, no? So, medyo maaraw-araw na kasi tanghali na ako gumawa ng video, no? Pasensya na. So, ngayon, sagutan natin yung problem number 11. So, burahin na lang natin ito kasi mamaya problem number 9, 10, 11. Problem number 12 dito. No? So, sabihin natin problem number 12 yan. So, ilagay na lang natin yung problem, problem number 12. So, that is what? That is, lagyan natin na mayroong challenge na konti. 1 all over square root of x dx, no? So, yan, mamaya. So, unahin na lang natin yung problem natin sa number problem natin sa number 11. So, problem number 11. So, ang gagawin lang natin dyan, naka-FOIL method kasi ito. So, ibig sabihin, i-multiply mo yan itself. So, that is integral. Dito na lang, no? So, that is integral of x squared. X to the 4 na pala, no? So, x to the 4. Kapag, siguro marunong na kayo mag-simplify nito, no? Ang gawin nyo, i-FOIL method nyo yan dahil naka-quantity. So, pag sinimplify mo yan gamit yung quantity, na exponent niya, magiging x to the 4. Kasi x squared times x squared, that is x4. So, sir, bakit yung i-multiply sa sarili niya? Dahil naka-quantity yan. So, paano kung cube yan o 3 ang exponent? Siyempre, i-multiply mo ng 3 beses. O kung 2 yan, multiply mo ng dalawang beses. So, that is x squared times x squared, that is x to the 4. So, negative 2 plus 1 all over x to the 4. Kasi tignan nyo. Ito, bumaba lang yung 2. Andito na. Dahil negative. So, yan. So, 1 to the power of 2, that is 1. X squared to the power of 2, that is x to the 4. No? So, that is dx. So, yan. So, yan. Pwede na natin siya integrate. No? So, integral ng x to the 4, that is 4 plus 1 all over 4 plus 1 dahil sa formula. No? So, minus 2. Ano yung integral ng 2? That is constant. Nilalagyan lang natin ng x, sir. Dinagdagan ng x. So, that is 2x. No? So, plus what? Plus dito. So, paano natin ito i-integrate? So, hindi natin ma-integrate yan dahil naka-4 yan. Unlike kung dx all over x lang, no? O 1 all over x, pwede. Pero x to the 4. So, ang gagawin natin, pagtandaan po, ang tips po dito, pag yung exponent ng variable sa denominator is mas mababa, mas mataas sa 1, o mas mataas sa 1 like mga 2 or 3 and so on, kailangan mo i-taas yan bago mo integrate. So kapag tinaas natin yung positive 4 na exponent niya, magiging x to negative 4 dahil magpapalit po ng sign, no? So dito plus 1 all over negative 4 plus 1 dahil plus c dito, no? Dahil na-integrate mo na. So ang ginawa lang, makinig mabuti, ang ginawa lang natin, yung x4 tinaas natin. Kaya naging negative 4. Tapos nag-integrate tayo plus 1 dahil nasa formula. So yan. So kunin natin yung sagot. That is x to the 5. Kasi 4 plus 1 that is 5. So all over 5. So minus 2x dito. Plus dito x to negative what? Negative 4 to positive 1 that is negative 3. Di ba?
So, negative 4 to plus 1, that is negative 3. Plus C, huwag mong kalimutan yung plus C dahil ma-0 ka. So, ngayon, pwede mo siyang gandahan o pwede natin gawin ganito, 1 all over 5, x to the 5. Ibaba natin yung x to the 5 na. So, minus 2x plus 1. Plus, ito, pwede mong ibaba dahil negative, bawal yan sa taas. So, ibaba natin yan. So, pag binaba natin yan, magiging negative ito. Kasi ito, negative times positive, that is negative. Negative 1 all over 3x3. So, bakit naging positive na yan? Plus C. Kasi, nung binaba mo yung negative, magiging positive. Kasi magpapalit kasi ng sign yan, no? So, ito, common sense. Ang x may coefficient na 1. So, naiwan yung 1 dito. So, ito na yung magiging sagot natin sa problem natin sa number. 11 na to, no? So, problem 11. So, proceed po tayo sa problem number 12. So, medyo maganda-ganda yung problem number 12 dahil mayroong naka-radical yan, no? So, maganda yan. Naka-radical. So, burayin natin ito kasi medyo mahaba-haba yung number 12. So, dito po, ang gagawin kong basic, totally basic integral pa yan. So, ang gagawin kong basic integral is hanggang problem number 20. So, gagawa tayo ng problem number 20. So, burayin na natin yung formula. Dito na, no? So, yan. So, para may space tayo. So, yan. So, yan. Kukunin natin yung integral. Medyo maaraw-araw na. So, ito. Paano natin integrate ito? Para ma-integrate natin yan, kailangan natin tanggalin yung radical. So, pag yung radical x, tinanggal mo sa radical expression, magiging x to the 1/2. I think agree kayo dyan, di ba? Kasi in-explain na yan sa algebra. So, that is x dito, 1/2. Pag tinanggal mo yung radical expression yan. So, plus 1. All over what? 1 plus x to the 1/2. Di ba? So, I think agree kayo dyan. No? X to the 1/2 yan. So, ito, dx. No? So, yan. So, ang gawin natin dyan, integrate na natin. So, dito parang pwede mo naman gawin ganito. Ano ba? Kasi, pwede mo siyang gawin single fraction, pero wag mo na, baka malito ka. Kung gagawin mo single fraction yan, square root of x times square root of x, magiging x to the 1/2. Kasi, yun yung law ng radical expression. Kapag nag-multiply ka ng parehong radical expression, matatanggal pa yung radical form. So, that is 1/2. So, ngayon, okay lang. Wag mo nang gawin ganun kasi medyo complicated. So, yan, okay na. So, integrate natin yan, that is x. Unahin natin yung x to the 1/2. Pag in-integrate natin yung 1/2 exponent, ito yung gagamitin natin. So, ang ibig sabihin ng 1/2 na yan, yan yung letter n. So, pag in-integrate mo daw, mag-plus 1 ka. So, that is plus 1 all over n. Na ang n natin, that is 1/2. So, 1/2 plus 1 plus dito. Ito hindi natin ma-integrate. Bakit? Kasi 1/2 yung exponent niya, medyo mataas-taas, no? So, ang gawin natin, itataas natin yan. Kasi kapag ito yung tandaan nyo, kapag nag-integrate kayo ng fraction, tapos denominator mo is x, then ang exponent niya is lampas sa 1, kasi kung x lang, okay lang. Kasi ang integral ng 1 all over x, that is ln of x. Kasi nasa formula na yan, no? So, parang ganyan siya. So, kapag lampas sa 1, like 2, or ganito, mga fraction yung exponent, so, kailangan mong itaas. So, ngayon, pag tinaas natin yan, positive ito. Pag tinaas natin yan, magiging negative. So, negative lang yung exponent. Ngayon, pag in-integrate natin yan, magpo-plus 1 tayo. Bakit? Kasi variable yan. So, yan yung formula number 1. Plus 1 all over negative 1/2 plus 1. Dahil n all over n plus 1. Ay, ang ibig sabihin kasi ng n kasi yan yung exponent. Diba? So, plus c. Kasi wala ka nang i-integrate dyan. Ito yung pinakadulo. So, yan. Simplify natin. That is x, no? So, 1/2 plus 1, that is 3/2, no? So, pwede naman i-calculate kung hindi kayo familiar sa algebra, no? So, ganito mga fraction. Ginagawa lang naman single fraction ito. So, ganito kasi yan. 1 all over 2, yung basic, yung unique gumagamit ng calculate, ganito. 1/2 plus 1, kapag single fraction, 2 times 1, that is, 2 times 1, that is 2, no? 2 na yan. Kasi 2 times 1, that is 2. So, all over 2. So, pag sinimplify, 1 plus 2, that is 3/2. Kaya naging 3/2 yan. So, pwede na i-improve, i-calculator niyo. So, basic single fraction lang naman yan. So, ngayon, all over denominator. So, 1/2 plus 1, that is 3/2, no? 3/2. So, ngayon, dito naman. X, negative 1 plus 1, that is what? That is negative 1 daw. Negative 1/2 plus 1. Oh, so, negative 1, 2 plus 1, 2 times 1 pala, that is 2. All over 2. So, that is negative 1 to positive 2, that is positive 1/2. So, magiging positive 1/2 yan. So, all over positive 1/2. Kasi negative 1/2 plus 1, that is positive 1/2, no?
So, plus C. Huwag mong kalimutan kasi integrate natin. So, pwede pa natin i-simplify dahil naka-denominator yan. Yung fraction ng denominator. No? Ang gagawin na lang natin, i-reciprocal natin yan. So, I think, alam niyo na kung paano nire-reciprocal, no? So, pinakita ko na yan dun sa unang example ko. So, ang gagawin ko dito, hindi ko na ipapakita. So, kapag reciprocal natin yung 3/2, magiging 2/3. Tapos, yung 2/3 na ito, mamumultiply dito, kaya magiging 2/3 of x 3/2. So, ang ginawa ko lang dyan, so, kung hindi na po napanood, balikan niyo po yung problem natin sa, anong problem? Number 8. At parang ganito yung ginawa ko. So, ang ginawa lang po natin dito, 3/2. So, kapag sinimplify natin yan, marireciprocal o mababaliktad yan. Magiging 2/3. Tapos, yung 2/3 mo multiply mo sa x 3/2, magiging 2/3 of x 3/2. Then, ganito, magiging plus 2x 1/2. I think agree ko dyan, plus c. So, sana punta yung 1. So, wala na kasi ganito yan. Pakita ko sa inyo. Ito yung x to the 1/2, di ba? So, meron siyang denominator na 1/2. So, pag sinimplify natin yan, that is x to the 1/2, ito marireciprocal. Mapupunta dito. Magiging 2 all over 1. Ngayon, yung 2 all over 1 na yan, imumultiply mo dito, magiging 2x 1/2 all over 1. Ngayon, yung 2x to the 1/2 na yan, kapag dinivide mo yan sa 1, equivalent lang yan ng 2x to the 1/2 kasi 1 lang naman yung denominator, no? So, kaya naging ganito yan siya. So, ganun din yung dito. Ganun din po yung process dito. So, kung gusto niyo ipakita yung step by step, walang problema. So, gaya nyo lang nito, yung ginawa natin dito. So, ayan. So, proceed po tayo sa problem number 13. Then, hanggang problem 20 po tayo, no? So, kung may tanong kayo, so, comment nyo na lang yung mga question niyo. So, sasagutin po natin yan. And thank you po. And God bless.